Nahihirapan daw ang European Chamber of Commerce na manghikayat ng mga investor mula sa Europe dahil sa mga nababalitaan sa Pilipinas. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang European Union na positibo o sa positibong takbo ng pagnenegosyo sa bansa. Giit naman ng DBM o ng Department of Budget and Management, hindi dapat isisi sa Pangulo ang pagbagsak ng piso kontra dolyar at ng Stock Exchange Index. May report si Lay Alves. Sa press conference ng European Union Delegation at European Chamber of Commerce of the Philippines, walang gustong magkomento sa pagbumura ni Pangulong Rodrigo Duterte sa EU. We said we had no comments to that. Pero ang European Chamber of Commerce, diretsahan ng sinabing nahihirapan na silang manghikayat ng mga investment mula Europa dahil sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, gaya ng lumalaking bilang ng mga napapatay at pinapatay dahil sa droga. Dagdag pa diyan ang mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Duterte na ang ilan ay direktang nakatuon sa ilang makapangyarihan at maimpluwensya sa international community. Whatever you see on a day-to-day basis in the country today is certainly not very conducive for business or selling the Philippines abroad. It becomes increasingly more difficult for us to represent or to sell the Philippines abroad. But that should not stop us from doing what we're doing. This might be isolated cases, and I'm sure as time goes by, we will move back in the right direction and do not lose hope. Pero gaya ng European Chamber of Commerce, optimistic pa rin daw ang EU sa pagnenegosyo sa Pilipinas dahil na rin daw sa mga garantiyang ibinibigay sa kanila ng economic team ng Pangulo. What is important for the EU delegation and for our colleagues back in Europe is, of course, what policies are actually being carried out. And when you read the economic program, it looks promising. Noong 2015, nasa 678.2 billion pesos ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at EU. Noong nakaraang taon din, sa EU nanggaling ang pinakamalaking foreign direct investment sa bansa na nagkakahalaga ng 245.2 billion pesos. Tatalakayin daw sa EU-Philippines Business Summit na gaganapin dito sa bansa sa October 4 ang pagpapalakas pa ng kalakalan at pagnenegosyo sa pagitan ng Pilipinas at EU. Ayon sa Pangulo ng Chartered Financial Analyst Society of the Philippines, pwedeng may mga foreign investor nga ang nagbabago ang isip sa pagnenegosyo sa Pilipinas. Pero nananatili naman daw ang kumpiyansa ng local investors at maging ang mga banyagang matagal nang nagnenegosyo dito. What they want is yung stability and it's the that the government will honor all the contracts. There's no uncertainty in terms of implementing their projects, policies and regulations, that it will not be overturned because of the change in administration. Ang paggaba naman ng halaga ng piso kontra dolyar at paggaba ng Philippine Stock Exchange Index, isinisi naman ni Congressman Edsel Lagman sa administrasyon. The reckless utterances of the President may be wrecking the Philippine economy. Pero wag daw itong isisi sa Pangulo, sabi ng DBM. It has nothing to do with the President's statement. It is, as I said, basically because of the strengthening of the dollar, okay, and the outflow of hot money, which are now taking advantage of a stronger U.S. economy. Itinaas ng International Monetary Fund ang economic growth forecast nito para sa Pilipinas dahil nananatili raw na paborable ang economic outlook ng bansa. Mula 6%, itinaas ng IMF ang economic growth forecast nito sa 6.4% dahil malakas pa rin daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Lay Alves, GMA News.